Sa bayan ng Alicia Isabela, kahit hindi pa sumisikat ang araw, busy na si Flor sa paghahanda ng kanyang mga kakanin. Kasama ang kanyang ina, sila ay gumagawa ng iba't ibang uri ng kakanin, na tinatangkilik ng kanilang mga kababayan. Flor anak, marami na tayong dapat gawin. Tulungan mo na akong maghanda ng biko, wika ng kanyang ina, habang maingat na sinusukat ang malagkit. Opo inay, iyahanda ko na rin po ang mga ibang kasangkapan para sa bibingka, sagot ni Flor, na may ngiti sa kanyang mukha. Kahit pagod, ramdam ni Flor ang kahalagahan ng kanilang ginagawa para sa pamilya. Habang nagluluto, nagkukwentuhan sila tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Inaanyayahan ni Flor ang kanyang ina na magpahinga pansamantala, ngunit tutol ito dahil sa dami ng kanilang kailangang gawin. Flor, mahalaga ang bawat oras. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon. Alam mo naman ang ating sitwasyon, paalala ng kanyang ina, habang patuloy sa paghahalo ng malagkit na bigas sa malaking kawa. Napaisip si Flor sa sinabi ng kanyang ina. Tama po kayo inay, mahirap man, kailangan nating magtiis at magtrabaho para sa kinabukasan ng mga kapatid ko, sagot niya, na may bahid ng pag-aalala at determinasyon sa kanyang boses. Sa gitna ng kanilang pagluluto, nagbabalik tanaw si Flor sa mga panahong masaya at kumpleto pa ang kanilang pamilya. Ngunit agad niyang iwinaksi ang kalungkutan at nagpatuloy sa pagtulong sa kanyang ina. Flor, kumusta na ang bentahan ngayon? Tanong ng isang suki habang bumibili ng kakanin. Mabuti naman po, salamat sa Diyos. Sapat lang para sa pang-araw-araw namin, tugon ni Flor. Sa kanilang mahabang usapan, ibinahagi ni Flor kung paano nila pinagsisikapan ng kanyang ina na mapanatili ang negosyo sa kabila ng mga hamon sa buhay. Mahirap man inay, pero basta magkasama tayo, kaya natin ito, sabi ni Flor, habang iniaabot ang tasa ng mainit na tsokolate sa kanyang ina, tanda ng kanilang malalim na pagkakaunawaan at pagmamahalan bilang mag-ina. Sa pagtatapos ng araw, bagamat pagod, ang mag-ina ay magkasamang nakaupo sa kanilang lumang upuan sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, at pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Sa kanilang puso at isip, malinaw ang kanilang layunin, ang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok, alang-alang sa pamilya at sa kinabukasan ng mga kapatid ni Flor. Isang umaga, habang busy sa paggawa ng kakanin, bigla ang nagbago ang takbo ng buhay ni Flor. Ang kanyang ina, na matagal nang nakikipaglaban sa isang karamdaman, ay biglang nanghina at kailangang madala sa ospital. Flor anak, tawagin mo ang iyong mga kapatid, mahinang wika ng kanyang ina, habang nahihirapan sa paghinga. Agad na tumakbo si Flor upang gisingin ang kanyang mga kapatid. Juan, Ana, Lito, gising. Si inay kailangan nating dalhin sa ospital, sabi niya, halos hindi makahinga sa pag-aalala. Sa ospital, habang naghihintay ng balita mula sa doktor, hindi mapakali si Flor. Ang kanyang isipan ay puno ng takot at pag-aalala. Paano na kung may mangyari kay inay? Paano na kami? Tanong niya sa sarili, habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang mga kapatid. Ate Flor, huwag kang mag-alala, nandito kami. Magkakasama tayo sa anumang pagsubok, sabi ni Juan, ang kapatid niyang sumusunod sa kanya. Subalit bakas sa kanyang mukha ang takot at pag-aalala. Nang lumabas ang doktor, biglang tumahimik ang lahat. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, ngunit ikinalulungkot kong sabihin na hindi na namin nailigtas ang inyong ina, malumanay na pahayag ng doktor. Ang mundo ni Flor ay tila gumuho sa mga sandaling iyon. Inay, bakit mo kami iniwan? Ang tangi niyang nasambit, habang tumutulo ang luha na animoy hindi na matatapos. Sa paglipas ng mga araw, kinailangang harapin ni Flor ang bagong realidad bilang ulo ng pamilya. Ang pagkawala ng kanilang ina ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang puso, ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kanyang mga kapatid. Sa dilim ng madaling araw, sinisimulan na ni Flor ang paghahanda ng mga sangkap para sa kakanin. Mahalaga sa kanya na maibenta ang lahat ng kanyang mga produkto bawat araw upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Sa kanilang bahay, habang inaayos ni Flor ang kanilang hapunan, nagtanong ang kanyang nakababatang kapatid, Ate Flor, bakit hindi ka na po pumapasok sa eskwela? Hindi bale na yun, malumanay na sagot ni Flor, pinipigilan ang lungkot sa kanyang boses. Mas mahalaga na makapagtapos kayo. Ako na ang bahala, gagawin ko ang lahat para matulungan kayo, mariing sabi ni Flor sa kanyang mga kapatid habang sila'y nag-aagahan. Kahit pagod sa paggawa ng kakanin,
hindi siya nagpapakita ng kahinaan sa harap ng kanyang mga kapatid. Kailangan kong maging malakas para sa kanila, bulong niya sa sarili habang nagluluto. Pagkatapos magluto ng kakanin, isinasaayos niya ang kanyang paninda sa harap ng kanilang bahay o sa palengke, kung saan siya nagtitinda buong araw. Sa gabi, pagkatapos niyang magtinda, hindi pa rin nagtatapos ang kanyang araw. Madalas, tumutulong din siya sa paglalaba para sa kanyang mga kapitbahay para sa karagdagang kita. Flor, hindi ko alam kung paano mo kinakaya ang lahat ng ito, sabi ng isa sa kanyang mga kapitbahay habang binabantayan niya ang kanyang mga nilalabhan. Kailangan para sa mga kapatid ko, gagawin ko ang lahat, tugon ni Flor, habang pinipiga ang isang basang damit. Sa mga sandaling nag-iisa siya, habang sinasampay ang mga damit o inaayos ang kanyang paninda, marami siyang iniisip. Ngunit sa kabila ng kapaguran at puyat, hindi nawawala sa isip niya ang layunin niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Ang determinasyon ni Flor ay nagsilbing haligi ng kanilang tahanan. Ang kanyang walang sawang pagsusumikap at pagmamahal sa kanyang mga kapatid ang nagbigay lakas sa kanilang pamilya upang harapin ang bawat araw na may pag-asa at tapang. Lumipas ang mga taon, at sa kabila ng mga pagsubok, napatapos ni Flor ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Si Ana ay naging isang nurse, si Juan ay naging engineer, at si Lito naman ay accountant. Sa kagustuhan nilang magkaroon ng mas magandang buhay, nagpasya sina Ana at Juan na magtrabaho sa Canada, samantalang si Lito ay sa Australia. Isang gabi, bago ang nakatakdang pag-alis nila, nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Ate Flor, hindi ko maipapangako na madalas akong makakauwi, pero lagi kong ipapaalala sa sarili ko ang lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa amin, sabi ni Ana, habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Oo ate, parang hindi ko kayang iwanan ka dito mag-isa, pero ito ang magiging daan para magantihan namin ang lahat ng iyong paghihirap, dagdag ni Juan, na halatang nag-aalala para sa kanilang ate. Si Lito naman, na pinakabata sa kanilang magkakapatid, ay tahimik lang sa isang tabi. Ate, basta't tandaan mo, mahal na mahal ka namin. At kahit nasa malayo kami, ikaw pa rin ang inspirasyon ko, wika niya, sa seryosong tono. Alam ko yan, at masaya ako para sa inyo. Ang mahalaga, maayos ang buhay ninyo at makamit ninyo ang mga pangarap ninyo, sagot ni Flor, na pinipilit itago ang kanyang kalungkutan. Maraming taon na ang lumipas mula nang umalis ang mga kapatid ni Aling Flor patungo sa ibang bansa. Ang dating madalas na tawanan at kwentuhan sa telepono ay napalitan ng katahimikan. Sa kanyang tindahan sa Alicia, madalas mapatitig si Aling Flor sa kanyang lumang cellphone, umaasang sana ay may tumawag o mag-text man lang. Isang hapon, habang maingat siyang naglalagay ng suman sa dahon, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Bakit kaya hindi na sila tumatawag? Nakalimutan na ba nila ako? Tanong ni Aling Flor sa sarili, habang malungkot na pinagmamasdan ang kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, lumapit ang isang kaibigan niyang si Maring Linda. Maring Flor, kumusta ka na? Napapansin ko na bihira ka nang ngumiti. Hindi ka na ba tinatawagan ng mga kapatid mo? Tanong ni Maring Linda, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Mare, alam mo na, malayo sila at busy sa kani-kanilang trabaho. Siguro'y wala lang silang sapat na oras, sagot ni Flor, na pilit itinatago ang kanyang lungkot. Naiintindihan ko, pero sana'y alagaan mo rin ang sarili mo. Importante rin yun, paalala ni Maring Linda, habang hinahaplos ang braso ni Flor bilang suporta. Habang nag-uusap sila, lumapit ang ilang batang palaboy, marumi ang mga damit at halatang mga gutom. Tita Flor, pwede po bang humingi ng pagkain? Gutom na po kami, mahinang tanong ng isa sa mga bata, na may pag-aatubili. Napatingin si Aling Flor sa mga bata. Oo naman mga anak, halina kayo dito at bibigyan ko kayo ng makakain, sabi niya, na agad kumilos para ilabas ang ilang piraso ng kakanin. Habang pinapanood ang mga bata kung paano sila paglingkuran ni Aling Flor, hindi maiwasan ni Maring Linda na humanga. Maring Flor, kahit na may pinagdadaanan ka, hindi mo pa rin nakakalimutang magbigay. Napakabuti mo talagang tao, komento ni Maring Linda, na may paghanga. Napangiti si Aling Flor, ngunit sa kanyang mga mata ay may lungkot pa rin. Mare, sa totoo lang, sa tuwing tumutulong ako, nararamdaman kong mas malapit ako sa mga kapatid ko. Parang sa pagtulong ko sa iba, nagkakaroon ng kabuluhan ang mga sakripisyo at paghihintay ko,
pagbabahagi ni Aling Flor, na may lalim sa kanyang tingin. Habang kumakain ang mga bata, masaya silang nagpasalamat kay Aling Flor. "Salamat po Tita Flor, ang sarap po ng kakanin ninyo," sabi ng isa sa mga bata, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Flor ang isang pamilyar na init sa kanyang puso. Bagamat malayo ang kanyang mga kapatid, sa mga simpleng sandali ng pagtulong, nakita niya ang kahalagahan ng kanyang papel sa komunidad, ang maging ilaw at gabay hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para rin sa mga taong nangangailangan ng pagmamahal at pagkalinga. Sa isang tahimik na hapon sa kanyang tindahan, habang busy si Aling Flor sa pagtatala ng kanyang mga benta, isang matandang babae ang lumapit. Mukha itong pagod at gutom, nahihirapan sa bawat hakbang. "Magandang hapon po inay, mukhang napakalayo ng inyong nilakbay. Halika po, magpahinga muna kayo dito at kumain," alok ni Aling Flor, na agad tumayo para alalayan ang matanda. "Salamat anak, hindi ko na alam kung paano pa ako makakabayad sa kabutihan mo," sagot ng matanda, na may pag-aalangan sa kanyang mukha. "Huwag niyo na pong isipin yon. Ang mahalaga po ay makakain kayo at makapagpahinga," sabi ni Aling Flor, na may ngiti sa kanyang labi. Umupo ang matanda at nagsimulang kumain ng kakanin. Habang kumakain, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay. Nagkaroon sila ni Aling Flor ng mahabang usapan, na tila hindi nila napansin ang paglipas ng oras. "Inay, kung maaari ko lang po matanong, saan po ba kayo nanggaling? Mukhang malayo ang inyong pinanggalingan," tanong ni Aling Flor, na may tunay na interes. "Anak, naglakbay ako mula sa malayong lugar. Walang tiyak na destinasyon. Sinusundan ko lang ang aking mga paa kung saan ako dalhin," sagot ng matanda, na may malalim na tingin. "Napakahirap po siguro ng inyong dinanas. Hindi ko maisip kung paano ko kakayanin kung ako ang nasa sitwasyon ninyo," sabi ni Aling Flor, habang dama niya ang bigat ng pinagdaanan ng matanda. "Hindi madali anak, ngunit sa bawat lugar na aking narating, may natutunan akong aral. Gaya ngayon, nakilala kita, isang mabait at matulungin na nilalang," ngiti ng matanda, na may paghanga sa kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, nagpatuloy ang kanilang kwentuhan hanggang sa bumaba na ang araw. Nagulat si Aling Flor nang biglang nagliwanag ang paligid nila, at ang matandang babae ay dahan-daang nagbago ang anyo, naging mas bata at napakaliwanag. "Ako ay isang diwata Flor. Bihira ako magpakita sa mga tao. Ngunit napukaw mo ang aking atensyon dahil sa iyong kabutihan at malasakit sa iyong kapwa," pagbubunyag ng diwata, na may kagandahang hindi maipaliwanag. Natulala si Aling Flor, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Diwata po kayo, hindi ako makapaniwala, totoo Flor, at bilang pasasalamat sa iyong kabutihan, nais kong bigyan ka ng isang bagay na magpapabago sa iyong buhay," sabi ng diwata, habang inilalabas ang isang maliit na supot na naglalaman ng mahiwagang asukal. "Gamitin mo ito sa iyong mga kakanin. Makatutulong ito para lalo pang lumago ang iyong negosyo. Ngunit tandaan mo, ang tunay na mahika ay nasa iyong puso, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa iyong kapwa," paalala ng diwata. Bago siya tuluyang naglaho, iniwan si Flor na puno ng pagtataka at paghanga. Tumayo si Aling Flor, hawak ang mahiwagang asukal, at sa kanyang isipan, hindi lamang kagalakan at pag-asa ang kanyang nadama, kundi isang malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, mga aral na ituturo niya hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa bawat tao na makikilala niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng maliit na tindahan, ang puso ni Aling Flor ay puno ng pagmamalasakit at kabutihan, na mas lalong lumalim matapos ang kanyang hindi inaasahang pagkikita sa diwata. Sa mga sumunod na araw, matapos ang mahiwagang kaganapan, pinag-isipan ni Aling Flor kung paano niya gagamitin ang mahiwagang asukal na natanggap niya. Bagamat maliit lamang ang kanyang tindahan, naramdaman niyang may malaki siyang maiaambag sa kanyang komunidad. Isang umaga, habang inihahanda niya ang kanyang mga paninda, nagsimula siyang mag-eksperimento gamit ang mahiwagang asukal sa paggawa ng kanyang mga kakanin. Naisip niya, paano kung ito na ang simula ng isang bagong kabanata para sa akin at sa aking tindahan? Paano kung ang maliit na bagay na ito ay maaari palang magbigay ng malaking pagbabago hindi lang para sa akin kundi para rin sa mga taong umaasa sa akin? Habang pinagmamasdan niya ang unang batch ng kakanin na ginamitan ng mahiwagang asukal, napansin niya ang kakaibang kinang at amoy nito. Parang may kakaiba dito, hindi lang sa lasa kundi pati na rin sa pakiramdam na hatid nito, bulong ni Aling Flor sa sarili.
Nang simulan niyang ibenta ang mga ito, agad niyang napansin ang positibong reaksyon mula sa kanyang mga suki. Aling Flor, ano bang ginawa mo sa kakanin mo ngayon? Bakit parang mas masarap at nakakaengganyo kainin? Tanong ng isang matapat na customer. May konting dagdag lang na espesyal, pero ang pinaka-importante pa rin ang pagmamahal na inilalagay ko sa bawat paggawa, sagot niya na may ngiti ng kasiyahan at misteryo. Ang simpleng tindahan ni Aling Flor ay unti-unting nakilala hindi lang sa kanilang lugar kundi pati na rin sa mga karatig bayan. Ang kanyang kakanin ay naging simbolo ng kanyang kabutihan at dedikasyon sa kanyang sining at komunidad. Sa mga tahimik na sandali, kapag mag-isa lang si Aling Flor sa kanyang tindahan, hindi niya maiwasang magmuni-muni. Mula sa isang maliit na tindahan, marami na palang pwedeng mangyari kapag pinagsama ang pagsisikap, pananampalataya, at kabutihan, bulong niya sa kanyang sarili. Napagtanto ni Aling Flor na hindi lamang siya basta nagtitinda ng kakanin, siya ay naging isang instrumento ng pag-asa at inspirasyon. Ang maliit na tindahan na ito, sa tulong ng mahiwagang asukal at ng diwata, ay hindi lamang nagbago ng kanyang buhay kundi pati na rin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa paggamit ng mahiwagang asukal na bigay ng diwata, nakita ni Aling Flor ang hindi inaasahang mabilis na pag-unlad sa kanyang negosyo. Ang kanyang kakanin ay naging mas sikat, at dumami ang kanyang mga suki. Ang bawat kagat ay tila nagdadala ng hindi lamang lasa kundi pati na rin saya sa puso ng kanyang mga customer. Napakasarap po ng inyong kakanin, nakaka-adik po, papuri ng isang suki na halos linggo-linggo ay bumibili sa kanyang tindahan. Simula noong natikman ko ang kakanin ninyo, hindi na ako bumili kanino pa. Pambihira talaga ang lasa, may kakaibang sarap at linamnam, sabi ng isang tapat na customer na tuwing umaga ay bumibili para sa kanyang almusal. Talaga pong bumabalik-balik kami dito. Kahit malayo kami, sulit naman ang biyahe. Walang tatalo sa kakanin niyo po, kwento ng isang pamilya na regular na nagdadrive mula sa kabilang bayan para lang makabili ng sari-saring kakanin. Dahil sa lumalaking demand, nagbukas si Aling Flor ng iba't ibang branch sa Region 2. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapanatili ng kalidad at sarap ng kanyang mga kakanin ay siyang naging susi sa tagumpay na kanyang tinatamasa. Galing pa po kami ng Tarlac at ito lang po talaga ang dinayo namin dito. Sana magbukas naman po kayo ng branch sa amin, sabi naman ng isa, na labis ang paghanga sa kanyang mga produkto. Isang turista mula sa Maynila, na napadaan lang sana, ay hindi rin napigil ang magbigay ng papuri. Napakahusay ng pagkakagawa ng inyong mga kakanin. I have to say, it's the best I've ever tasted. I'll make sure to recommend it to my friends when I get back to Manila. Sa mga social media platforms, kumalat din ang magagandang komento at reviews tungkol sa kakanin ni Aling Flor. Just had the most amazing delicacies from Aling Flor's shop. Truly a must-try when you visit the region, post ng isang blogger na nagdala ng mas marami pang bisita sa kanyang tindahan. Sa kanyang paglalakbay sa Baguio upang tuklasin ang posibilidad ng pagbubukas ng bagong branch, nabighani si Aling Flor sa mainit na pagtanggap ng mga tao doon. Aling Flor, sana magtayo ka na ng store dito sa Baguio. Siguradong patok ang kakanin mo dito. Excited na sabi ng isang negosyante na nakatikim ng kanyang mga produkto. Naging simbolo si Aling Flor ng pagpupursigi at kabutihan sa kanyang komunidad. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay hindi lamang naging daan para sa kanyang personal na pag-unlad kundi naging inspirasyon din sa marami. Sa bawat branch na kanyang binuksan, hindi lang kakanin ang kanyang dinala kundi pati na rin ang kultura ng pagtulong at pagmamalasakit. Nagbigay siya ng mga scholarship sa mga karapat-dapat na estudyante at patuloy na sumusuporta sa mga charity works sa kanyang komunidad. Nang dumating ang araw ng muling pagkikita nila ng kanyang mga kapatid, sinalubong nila si Flor ng yakap at mga ngiti. Bagamat may mga luha ng pagtatampo at pangungulila, mas nanaig ang saya ng muling pagkakasama-sama. Pasensya ka na ate, kung ngayon lang kami nakabalik, pero nandito na kami. At sana'y maayos natin ang lahat, sabi ni Ana, habang mahigpit ang yakap sa kanya. Walang problema, mahalaga ay magkasama tayo ngayon. Ang mahalaga ay nandito tayo para sa isa't isa, sagot ni Aling Flor, na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, hindi lamang negosyo ang umunlad at lumago kundi pati na rin ang kanilang pamilya. Ang mga aral ng pagtitiyaga, pagpapatawad, at pagmamahal ay naging pundasyon ng kanilang mga buhay. Sa piling ng kanyang pamilya at sa gitna ng kanyang lumalagong negosyo, tunay na naramdaman ni Aling Flor ang kahulugan ng tagumpay at kasiyahan.